Atin pong ipagpapatuloy ang pagbasa ng Biblia bilang 39 sa aking video. Nagsisimula sa Hukom, Kabanata 6 hanggang Kabanata 8. Hukom, Kabanata 6. At ginawa ng mga anak ni Israel yung masama sa paningin ng Panginoon at ibinigay sila ng Panginoon sa kamay ng Median na 7 taon. At ang kamay ng Madian ay nanaig laban sa Israel. At dahil sa Madian ay gumawa ang mga anak ni Israel ng mga kutang na nasa bundok at ng mga yungib at ng mga dakong matibay. At ganito ang nangyari, noong ang Israel ay nakapaghasik na nagsiahon ang mga Medianita at ang mga Amalesita at ang mga anak sa silanganan, sila'y nagsiahon laban sa kanila. At sila'y humantong laban sa kanila at kanilang sinira ang bunga ng lupa hanggang sa sila'y dumating sa Gaza. At wala silang iniwang anuman sa Israel, maging tupa o baka man o asno man. Sapagkat sila'y nagsiahong dala nila ang kanilang kawan at ang kanilang mga tolda. At sila'y nagsipasok na parang balang sa karamihan. Sila at ang kanilang mga kamelyo ay walang bilang. At kanilang pinasok ang lupain upang gibain. At ang Israel ay huminang totoo dahil sa Madian. At ang mga anak ni Israel ay dumaing sa Panginoon. At nangyari nang dumaing sa Panginoon ang mga anak ni Israel dahil sa Madian, ay nagsugo ang Panginoon ng isang propeta sa mga anak ni Israel. At kanya sinabi sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, kayo'y aking iniahon mula sa Ehipto at inilabas ko kayo sa bahay ng pagkaalipin. At pinapaginglaya ko kayo sa kamay ng mga taga-Ehipto at sa kamay ng mga pumipighati sa inyo. At aking pinalaya sila sa harap ninyo. At ibinigay ko sa inyo ang kanilang lupain. At aking sinabi sa inyo, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Kayo'y huwag matatakot sa mga Diyos ng mga Amoreo na siyang lupaing inyong tinatahanan, ngunit hindi ninyo dininig ang aking tinig. At ang anghel ng Panginoon ay naparoon at umupo sa ilalim ng ensina na nasa Opra na kay Joas na Abiserita. At ang kanyang anak na si Gideon ay pumapalo ng trigo sa ubasan upang itago sa mga Medianita. At napakita ang anghel ng Panginoon sa kanya at sinabi sa kanya, ang Panginoon ay sumasa iyo, ikaw, lalaking makapangyarihang may tapang. At sinabi ni Gideon sa kanya, o Panginoon ko, kung ang Panginoon ay sumasa amin, bakit nga ang lahat ng ito ay sumapit sa amin? At saan naroon ang lahat niyang kababalaghang gawa na sinaysay sa amin ng aming mga magulang na sinasabi, hindi ba tayo iniahon ng Panginoon mula Ehipto? Ngunit ngayon hiniwalayan kami ng Panginoon at ibinigay kami sa kamay ng Madian. At tiningnan siya ng Panginoon at sinabi, yumaong ka sa kalakasan mong ito at iligtas mo ang Israel sa kamay ng Madian. Hindi ba kita sinugo? At sinabi niya sa kanya, o Panginoon, paano ililigtas ko ang Israel? Narito ang aking angkan ay siyang pinakadukha sa Manases at ako ang pinakamaliit sa sambahayan ng aking ama. At sinabi ng Panginoon sa kanya, walang pagsalang ako isa sa iyo at iyong sasaktan ang mga Medianita na parang isang lalaki. At sinabi niya sa kanya, kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay bigyan mo nga ako ng isang tanda na ikaw ang nakipag-usap sa akin. Isinasamo ko sa iyo na huwag kang umalis dito hanggang sa ako'y parito sa iyo. At ilabas ko ang aking handog at ilapag ko sa harap mo. At kanyang sinabi, ako'y maghihintay hanggang sa ikaw ay bumalik. At si Gideon ay pumasok at naglutong madali ng isang anak na kambing at ng isang epa ng harina, ng mga munting tinapay na walang lebadura.
Nilagay ang karne sa isang buslo at kanyang inilagay ang sabaw sa isang palyok at inilabas sa kanya sa ilalim ng ensina at inihain. At sinabi ng anghel ng Diyos sa kanya, kunin mo ang karne at ang mga munting tinapay na walang lebadura at ipatong mo sa batong ito at ibuhos mo ang sabaw. At kanyang ginawang gayon. Na magkagayoy, iniunat ng anghel ng Panginoon ang dulo ng tungkod na nasa kanyang kamay at sinalang ang karne at ang mga munting tinapay na walang lebadura. At napainan lang ang apoy sa bato at pinugnaw ang karne at ang mga munting tinapay na walang lebadura. At ang anghel ng Panginoon ay nawala sa kanyang paningin. At nakita ni Gedeon na siya ang anghel ng Panginoon at sinabi ni Gedeon, Aba, O Panginoon Diyos, sapagkat aking nakita ang anghel ng Panginoon na mukhaan. At sinabi ng Panginoon sa kanya, kapayapaan ang sumayo. Huwag kang matakot, hindi ka mamamatay. Na magkagayoy, nagtayo roon si Gedeon ng isang dambana sa Panginoon at tinawag na Jehovah Zalom. Hanggang sa araw na ito ay nasa sa Opra pa ng mga Abieserita. At nangyari ng gabi rin yaon na sinabi ng Panginoon sa kanya, kunin mo ang toro ng iyong ama at ang ikalawang toro na may 7 taong katandaan at iwasak mo ang dambana ni Baal na tinatangkilik ng iyong ama at putulin mo ang asera na nasa siping niyaon. At ipagtayo mo sa isang paraang maayos ng isang dambana ang Panginoon mong Diyos sa taluktok nitong matibay na dako. At kunin mo ang ikalawang toro at maghandog ka ng isang handog na susunugin 10 ng kahoy ng asera na iyong puputulin. Nang magkagayoy, kumuha si Gedeon ng 10 lalaki sa kanyang mga bataan at ginawa ang ayon sa sinalita ng Panginoon sa kanya. At nangyari na sapagkat siya ay natakot sa sambahayan ng kanyang ama at sa mga lalaki sa bayan, kaya hindi niya nagawa sa araw, ay kanyang ginawa sa gabi. At nang bumaumaga ang mga lalaki sa bayan ng kinaumagahan na rito, ang dambana ni Baal ay wasak at ang asera na nasa siping niyaon ay putol. At ang ikalawang toro ay nihandog sa dambana na itinayo. At sila'y nangagsalitaan, sino ang gumawa ng bagay na ito at ng kanilang usisain at itanong ay kanilang sinabi, ginawa ni Gedeon na anak ni Joas ang bagay na ito. Nang magkagayoy sinabi kay Joas ng mga lalaki sa bayan, ilabas mo ang iyong anak upang siya ay mamamatay sapagkat kanyang iniwasak ang dambana ni Baal at sapagkat kanyang pinutol ang asera na nasa siping niyaon. At sinabi ni Joas sa lahat na nakatayong laban sa kanya, ipagsasanggalang ba ninyo si Baal o ililigtas ba ninyo siya? Yung magsasanggalang sa kanya ay papatiin samantalang umaga pa. Kung siya ay Diyos ay magsanggalang siya sa kanyang sarili sapagkat may nagwasak ng kanyang dambana. Kaya't ng araw na yaon ay tinawag siyang Jerubbaal na sinasabi magsanggalang si Baal laban sa kanya sapagkat iniwasak niya ang kanyang dambana. Nang magkagay lahat ng mga Madyanita at mga Amalesita at mga anak sa silanganan ay nagpulong at sila'y nagtuloy at umantong sa libis ng Jezreel. Ngunit ang Espiritu ng Panginoon ay sumakay Gideon at humihip siya ng isang pakakak at ang mga Abieserita ay nangagkapisan sa kanya. At nagsugo ng mga sugo sa buong Manases at sila man ay nangakipisan sa kanya at siya ay nagsugo ng mga sugo sa Aser at sa Zabulon at sa Neptali at sila ay humahong sumalubong sa kanila. At sinabi ni Gideon sa Diyos, kung iyong ililigtas ang Israel sa pamamagitan ng aking kamay, gaya ng iyong sinalita, narito aking ilalagay ang isang balat na lana sa gikang. Kung dumuhan lamang sa balat ang hamog at maging tuyo ang buong lupa, ay malalaman ko nga na iyong ililigtas ang Israel sa pamamagitan ng aking kamay, gaya ng iyong sinalita. At nagkagayon sapagkat siya ay bumangumaga ng kinaumagahan at hinigpit ang buong balat at piniga ang hamog sa balat
na isang tasang malaki ng tubig. At sinabi ni Gideon sa Diyos, huwag magalap ang iyong galit laban sa akin at magsasalita na lamang ako ng minsan pa. Sinasamo ko sa iyo na pasubok mo pa sa akin minsan sa pamamagitan ng balat. Tuyuin mo ngayon ang balat lamang at 10 lupa ay magkaroon ng hamog. At ginawa gayon ng Diyos ng gabing iyon sapagkat natuyo ang balat lamang at nagkaroon ng hamog sa buong lupa. Hukom Kapitulo 7. Nang magkagayoy si Jerobaal na siyang Gideon at ang buong bayan na kasama niya ay bumangong maaga at humantong sa bukal ng Harod at ang kampamento ng Madian ay nasa dakong hilagaan nila sa dako roon ng More sa Libis. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, ang bayang kasama mo ay totoong marami sa akin upang aking ibigay ang mga Madianita sa kanilang kamay. Baka ang Israel ay magmalaki laban sa akin na sabihin, aking sariling kamay ang nagligtas sa akin. Kaya't ngayon, yumaong ka, ipagpatawag mo sa mga pakinig ng bayan na iyong sabihin, sino mang matatakutin at mapanginig ay bumalik at pumihit mula sa bundok ng Galaad at bumalik sa bayan ang 22,000 at naiwan ang 10,000. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, ang bayan ay totoong marami pa. Palusungin mo sila sa tubig at do'y aking susubukin sila sa iyo. At mangyayari na sino mang aking sabihin sa iyo, ito'y sumama sa iyo, yaon sumama sa iyo. At sa sino mang sabihin ko sa iyo, ito'y huwag sumama sa iyo, yao'y huwag sumama sa iyo. Sa gayo'y kanyang inulusong ang bayan sa tubig. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, bawat humimod sa tubig ng kanyang dila, gaya ng paghimod ng aso, ay iyong ihiwalay, gayon din ang bawat yumukong lumuhod upang uminom. At ang bilang ng mga humimod na inilalagay ang kanilang kamay sa kanilang bibig ay 300 lalaki. Ngunit ang buong labis ng bayan ay yumukong lumuhod upang uminom ng tubig. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, sa pamamagitan ng 300 lalaki na humimod ay ililigtas ko kayo at ibibigay ko ang mga Madianita sa iyong kamay. At pabayaan mong ang buong bayan ay yumaon bawat isa sa kanya-kanyang dako. Sa gayoy, nagbaon ang bayan sa kanilang kamay ng mga pagkain at ng kanilang mga pakakak. At kanyang sinugo ang lahat ng mga lalaki sa Israel na bawat isa ay umuwi sa kanya-kanyang tolda. Ngunit pinigil ang 300 lalaki at ang kampamento ng Madian ay nasa baba niya sa Libis. At nangyari ng gabi ring iyon na sinasabi ng Panginoon sa kanya, bumangon ka, lusungin mo ang kampamento sapagkat aking binigay sa iyong kamay. Ngunit kung ikaw ay natatakot na lumusong, ay lumusong ka sa kampamento na kasama ni Para na iyong lingkod. At iyong marinig kung ano ang kanilang sinasabi at pagkatapos ang iyong mga kamay ay lalakas na lumusong sa kampamento. Na magkagay lumusong siya kasama si Para na kanyang lingkod sa pinakahangganan ng mga lalaki may sagbat na nangasa kampamento. At ang mga Madianita at ang mga Amalesita at ang lahat ng mga anak na sa silanganan ay nalalatag sa libis na parang balang dahil sa karamihan at ang kanilang mga kamelyo ay walang bilang na gaya ng buhangin na nasa tabi ng dagat dahil sa karamihan. At nang dumating si Gideon narito,
may isang lalaki na nagsasaysay ng isang panaginip sa kanyang kasama at kanyang sinabi, "Nanaginip ako ng isang panaginip. At narito, isang munting tinapay na cebada ay gumulong hanggang sa kampamento ng Madyan at umabot sa tolda. At tinamaan niya ng malakas na tuloy bumagsak at natiwarik na ang tolda ay lumagpak. At sumagot ang kanyang kasama nagsabi, ito ay hindi iba kundi ang tabak ni Gedeon na anak ni Joas, isang lalaking Israelita, na ibinigay ng Diyos sa kanyang kamay ang Madyan at ang buong hugbo niya. At nangyari nang marinig ni Gedeon ang salaysay tungkol sa panaginip at ang pagkapaliwanag niyaon na siya'y sumamba at siya'y bumalik sa kampamento ng Israel at sinabi, tumindig kayo sapagkat ibinigay ng Panginoon sa inyong kamay ang hugbo ng Madyan. At binahagi niya ang 300 lalaki ng 30 pulutong at kanyang nilagyan ang mga kamay nilang lahat ng mga pakakak at mga bangang walang laman at ang sulo sa loob ng mga banga. At kanyang sinabi sa kanila, masdan ninyo ako at inyong parisan. At narito pagka ako'y dumating sa pinakahuling bahagi ng kampamento ay mangyayari na kung anong aking gawin ay siya ninyong gagawin. Pagka ako'y hihip ng pakakak ako at lahat ng kasama ko ay humihip nga naman kayo ng mga pakakak sa buong palibot ng buong kampamento. At sabihin ninyo ang tabak ng Panginoon at ni Gedeon. Sa gayoy si Gedeon at ang 100 lalaki na kasama niya ay napasa pinakahuling bahagi ng kampamento sa pasimula ng pagbabantay sa ating gabi, nang halos kahalilin lamang ng bantay. At sila humihip ng mga pakakak at kanilang binasag ang mga banga na nasa kanilang mga kamay. At hinipa ng 30 tong ang mga pakakak at binasag ang mga banga at tinaasam ang mga sulo sa kanilang kaliwang kamay at ang mga pakakak sa kanilang kanang kamay na kanilang hinihipan at sila'y nang hiyawan at ang tabak ng Panginoon at ni Gedeon. At sila'y nangakatayo bawat isa sa kanyang dako sa palibot ng kampamento at ang buong hugbo ay tumakbo at sila'y sumigaw na pinatakas nila. At hinipan nila ang 300 pakakak at inilagay ng Panginoon ang tabak ng bawat isa laban sa kanyang kasama at laban sa buong hugbo at tumakas ang hugbo hanggang sa Betsita sa dakong Serera hanggang sa hangganan ni Abel-Mehola sa siping ng Tabat. At ang mga lalaki ng Israel ay nagpipisan at sa Neptali at ang Saser at sa buong Manases at hinabol ang Madyan. At nagsugo si Gedeon ng mga sugo sa buong lupain maburol ng Ephraim na sinasabi, lusungin ninyo ang Madyan at agapan ninyo ang tubig hanggang sa Betbara at ang Hordan. Sa gayoy, ang lahat ng mga lalaki ng Ephraim ay nagkapisan at inagapan ng tubig hanggang sa Betbara at ang Hordan. At kanilang hinuli ang 2 prinsipe sa Madyan, si Oreb at si Seb. At kanilang pinatay si Oreb sa batuhan ni Oreb at si Seb ay kanilang pinatay sa pisaan ng ubas ni Seb at hinabol ang Madyan. At kanilang dinala ang mga ulo ni Oreb at ni Seb kay Gedeon sa dako roon ng Hordan. Hukom Kapitulo 8. At sinabi ng mga lalaki ng Ephraim sa kanya, bakit ginawa mo sa amin ang ganyan na hindi mo kami tinawag nang ikaw ay yumaon makipaglaban sa Madyan? At siya ay pinagbikaan nilang mainam. At sinabi niya sa kanila, ano ang aking ginawa ngayon na paris ng inyo? Di ba mainam ang pagsimot ng ubas ng Ephraim kaysa pag-aani ng sa Abisher?
ibinigay ng Diyos sa inyong kamay ang mga prinsipe sa Madyan, si Oreb at si Seb. At ano ang aking magagawa na pares ng inyo? Nang magkagayoy ang kanilang galit sa kanya ay lumamig ng kanyang sabihin niyaon. At si Gedeon ay dumating sa Jordan at siya ay tumawid siya at ang 300 lalaki na mga kasama niya mga pagod na ay humahabol pa. At sinabi niya sa mga lalaki sa Sukot, sinasamo ko sa inyo na bigyan ninyo ng mga tinapay ang bayan na sumusunod sa akin sapagkat sila'y mga pagod at aking hinahabol si Seba at si Salmuna na mga hari sa Madian. At sinabi ng prinsipe sa Sukot, nasa iyo na bang kamay ngayon ang mga kamay ni Seba at ni Salmuna upang bigyan namin ng tinapay ang iyong hukbo? At si Gedeon, at sinabi ni Gedeon, kaya pagka ibinigay ng Panginoon si Seba at si Salmuna sa aking kamay, ay aking ang gagalusan ang inyong laman ng mga tinik sa ilang at ng mga dawag. At inahon niya mula roon ang Penuel, at siya ay nagsalita sa kanila ng gayon din, at sinagot siya ng mga lalaki sa Penuel na gaya ng isinagot ng mga lalaki sa Sukot. At sinalita niya naman sa mga lalaki sa Penuel na sinasabi, pagbabalik kong payapa ay aking ilalagpak ang moog na ito. Ngayon si Seba at si Salmuna ay nasa Karkor at ang kanilang mga hukbo na kasama nila na may 15,000 lalaki. Yaong lahat na nalabi sa buong hukbo ng mga anak sa silanganan, sapagkat nabuwala ang 120,000 lalaki na mahawak ng tabak. At si Gedeon ay umahon sa daan ng mga tumatahan sa mga tolda sa silanganan ng Noba at Hogbea at sinaktan ang hukbo sapagkat ang hukbo ay tiwasay. At si Seba at si Salmuna ay tumakas at kanyang hinabol sila at kanyang hinuli ang 2 hari sa Madyan na si Seba at si Salmuna at nalito ang buong hukbo. At tinaligdan ni Gedeon na anak ni Hoas ang pagbabaka mula sa sampahan sa Heres. At hinuli niya ang isang may kabataan sa mga lalaki sa Sukot at nagusisa siya sa kanya at pinaalam sa kanya ang mga prinsipe sa Sukot at ang mga matanda niya na 77 lalaki. At sila'y naparoon sa mga lalaki sa Sukot at sinabi, narito si Seba at si Salmuna na tungkol sa kanila ay inyo akong tinuya na inyong sinasabi, nasa iyo na bang kamay ngayon ang mga kamay ni Seba at ni Salmuna upang bigyan namin ng tinapay ang iyong mga lalaki na mga pagod? At kanyang kinuha ang mga matanda sa bayan at mga tinik sa ilang at mga dawag at sa pamamagitan ng mga yaon ay kanyang tinuruan ang mga lalaki sa Sukot. At kanyang nilagpak ang moog ng Penuel at pinatay ang mga lalaki sa bayan. Nang magkagayoy kanyang sinabi kay Seba at kay Salmuna, anong mga lalaki yaong inyong pinatay sa Tabor? At sila'y sumagot, kung ano ikaw ay gayon sila, bawat isa'y nahuwad sa mga anak ng isang hari. At kanyang sinabi, sila'y aking mga kapatid na mga anak ng aking ina. Buhay ang Panginoon. Kung inyong iniligtas sana silang buhay, hindi ko kayo papatayin. At sinabi niya kay Heter na kanyang panganay, bangon at patayin mo sila, ngunit ang batay hindi humawak ng tabak sapagkat siya ay natakot dahil sa siya ay bata pa. Nang magkagay sinabi ni Seba at ni Salmuna, bumaon ka at daluhungin mo kami sapagkat kung paano ang pagkalalaki ay gayon ang kanyang lakas. At bumangon si Gedeon at pinatay si Seba at si Salmuna at kinuha ang mga pahiyas na may anyong kalahating buwan na nasa mga leeg ng kanilang mga kamelyo.
Nang magkagayo sinabi ng mga lalaki ng Israel kay Gideon, magpuno ka sa amin ngayon, ikaw at ang iyong anak, sapagkat iniligtas mo kami sa kamay ng Madian. At sinabi ni Gideon sa kanila, hindi ako magpupuno sa inyo o magpupuno man ang aking anak sa inyo, ang Panginoon ang magpupuno sa inyo. At sinabi ni Gideon sa kanila, hangad ko ang isang kahilingan sa inyo, nabigyan ako ng bawat isa sa inyo ng mga hikaw na kanyang samsam, sapagkat sila'y may mga gintong hikaw dahil sa sila'y mga Ismaelita. At sumagot sila, ibibigay namin ng buong pag-ibig, at sila'y naglatag ng isang balabal at nilagay roon ng bawat isa mga hikaw na kanilang samsam. At ang timbang ng mga gintong hikaw na kanyang hiniling ay 1,700 siklong ginto. Bukod pa ang mga pahiyas na may anyong kalahating buwan at ang mga hikaw at ang mga damit na morado na suot ng mga hari sa Madian. At bukod pa ang mga tanikala na nga sa leeg ng mga kamelyo. At ginawang epod ni Gideon at nilagay sa kanyang bayan sa mga katuwid bagay sa Opra, at ang buong Israel ay naparoroon na sumasamba sa kanya roon, at siya ay naging ikinasilo ni Gideon at ng kanyang sambahayan. Gayon napasuko ang Madian sa harap ng mga anak ni Israel, at hindi na nila tinaas pa ang kanilang ulo. At ang lupain ay nagpahingang 40 taon sa mga araw ni Gideon. At si Jerobaal na anak ni Joas ay yumaon at tumahan sa kanyang sariling bahay. At nagkaroon si Gideon ng 70 anak na lumabas sa kanyang mga balakang, sapagkat siya ay mayroong maraming asawa. At ang kanyang babae na sa Sikem ay nagkaanak naman sa kanya ng isang lalaki, at kanyang tinawag ang pangalan na Abimelech. At namatay si Gideon na anak ni Joas na may mabuting katandaan, at inilibing sa libingan ni Joas na kanyang ama sa Opra ng mga Abieserita. At nangyari pagkamatay ni Gideon na ang mga anak ng Israel ay bumalik at sumamba sa mga Baal at ginawang kanilang Diyos ang Baal-Berit. At hindi naaalala ng mga anak ni Israel ang Panginoon nilang Diyos na siyang nagpapaginglaya sa kanila sa kamay ng lahat nilang mga kaaway sa buong palibot. At gumanti man lamang ng kagandahan loob sa sambahayan ni Jerobaal na siyang Gideon ayon sa lahat ng kabutihan na kanyang pinakita sa Israel.